May mga lihim na mas mabigat pa sa dilim. At ngayon, sisilipin natin ang iyong takot. Sa isang liblib na baryo, nakatayo ang isang lumang bahay. 2 palapag lang, may madilim na silong at lumang hagdanan. Tuwing gabi ay parang may umuungol sa kahoy. Maraming bisis na itong iniwasan ng mga tao. Pero may isang lalaki na minsang nagtangkang pumasok at mula noon, hindi na siya naging katulad ng dati. Ngayon, ilang buwan matapos ang nangyari, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa kanya. Nakasulat sa nanginginig na sulat kamay, puno ng takot at pangungumpisal, at ang bawat salita ay tila may sariling buhay na umiyak para sa tulong. Ito ang unang bahagi ng kanyang karanasan. Hindi ko alam kung bakit sa akin niya ito ipinapadala, pero ngayong nabuksan ko na, wala na akong mababalikan. At ikaw na nakikinig ngayon, paghandaan mo rin ang sarili mo. Dahil minsan, ang kwento ng isang tao ay maaring maging sumpa ng iba. Nang matanggap ko ang sulat mula kay Daniel, agad kong naramdaman ang bigat ng bawat salita. Galing ito sa isang taong minsang matapang, pero ngayon ay parang winasak ang kaluluwa. Nakasaad sa unang linya, kung sino ka man, basahin mo to habang may liwanag pa. Sabi ni Daniel, nagsimula ang lahat nang pumasok siya sa lumang bahay sa may dulo ng baryo. Bahay na matagal nang walang nakatira, pero palaging may naririnig na yabag sa gabi. Gabi raw noon at may hinahanap siyang sagot tungkol sa pagkawala ng kanyang pinsan. Pagpasok niya sa bahay, unang bumungad ang apoy ng lumang kahoy at alikabok. Pero hindi yun ang ikinatatakot niya, kundi ang pakiramdam na may mga matang nakatitig sa kanya mula sa dilim ng silong. Sa hagdanan, biglang may umapakang tila hindi tao, mabigat, mabagal at paulit-ulit. Nakatingin si Daniel pataas, ngunit wala siyang makita. Tanging dilim at malamig na hangin ang bumalot sa kanya. Nang makarating siya sa itaas, narinig niya ang bulong. Mahina, parang galing sa batang umiiyak. Pero ang problema, walang bata sa buong baryo na ninirahan malapit sa lumang bahay na yun. Habang papalapit si Daniel sa dulo ng pasilyo, mas lumalakas ang iyak. Hindi ito basta hagulhol, parang may batang humingi ng tulong. Tumigil siya sa harap ng huling kwarto at doon nagsimula ang panginginig ng tuhod niya. Pagbukas niya ng pinto, biglang huminto ang iyak. Tahimik, walang tao, walang bata, pero sa sahig may lumang laruan, isang maliit na kahoy na manika na unti-unting gumugulong papalapit sa kanya kahit walang hangin. Naglakad siya paatras, pero bago pa man siya makalabas, may malamig na kamay na humawak sa kanyang pulsuhan. Malinaw na malinaw, maliit ang kamay, parang sa bata, pero nang lumingon siya, walang kahit sinong naroon. Mabilis siyang bumaba ng hagdan, ngunit sa bawat hakbang niya, may sumusunod na yabag, mas mabilis, mas mabigat, parang mas galit na nilalang na nagmamadaling humabol sa kanya. Hindi na siya lumingon, takot siyang makita kung ano yun. Pagdating niya sa silong, biglang nagsara ang lahat ng bintana. Bumagsak ang dilim at tanging ilaw ng kanyang cellphone ang nagbigay ng kaunting liwanag. Doon niya nakita ang anino, isang maliit na figura mula sa nakabaluktot ang ulo, nakatingin diretso sa kanya. Mahinang sabi ng bata, pero hindi basta boses. Tunog ito ng boses na pinaghalo ang bata at matanda, paulit-ulit, padami ng padami, parang galing sa bawat pader ng bahay.
Tumakbo si Daniel papunta sa pintuan, pero nagbago ang bahay. Ang dating maiksing pasilyo, ngayon ay humaba ng humaba, parang walang katapusan. Sa dulo, may nakatayong babae, nakaputing lumang bisti, nakayuko at nakaturo sa kanya. Nang lumapit ang ilaw ng silpon niya, unti-unting tumingala ang babae. Walang mata, walang labi, tanging balat na makinis at walang anyo. At mula sa kawalan, may mga kamay na lumabas mula sa pader. Pilit siyang hinahatak pabalik sa loob. Hindi niya alam kung paano siya nakaalis. Nagising na lang siyang nasa labas, nakahandusay sa lupa, sugatan at nanginginig. Pero hindi yun ang pinakamasama. May nakaukit sa kanyang braso. Huwag kang bumalik. At dito nagtatapos ang sulat ni Daniel. Walang pirma, walang address, pero may isang linya sa likod ng papel. Linya na hindi niya sinulat. Ayon sa ink at letra, hindi pa tapos. Sinusundan ka na niya. At habang binabasa ko yun, naririnig ko rin ang yabag sa likod ko.